6 na taong gulang na batang lalaki mula sa gumuhong bahay nila. Nahukay ng mga rescuers mula sa gumuhong gusali sa bayan ng Nagrak sa Kurinag Subdistrict. Kagabi yan. Kanyang tabi, yung lola niya, nakakaiyak talaga. Imagine mo, makukuha mo yung ma-rescue mo, pero namatay yung kanyang lola, nasa tabi niya, mga kabombo. 271 na ang nasawi, habang 14 katawang naiulat nawawala pa, kaya update tayo kay Bombo International correspondent, si Bombo Marilyn Dolor, sa ating live, nationwide, worldwide, sa pagitan ng ating Bombo Radio Dagupan Facebook page. Magandang gabi sa iyo dyan, Bombo Marilyn. Hello, si Bombo Edmond, itong mga kasama mo. Magandang gabi po. Bombo Edmond po. Yes. Tama po ba? Magandang gabi po. Bombo Marilyn, kumusta ngayon dyan? Anong sitwasyon, kumusta ang kalagay ng panahon dyan sa Indonesia ngayon? Dito po mismo sa Jakarta proper po, sa capital city, makulimlim po siya ngayon. May pamisamisang biglang tawag dito grimis. Ulan? Bahasa niya grimis, ambon po sa Tagalog. Umaambon. Sa gabi, so, malamig po yung panahon niyo ngayon dyan? Opo, malamig at mahangin po siya. Basically, mahangin po talaga sa Jakarta po. Pero mas malamig ang hangin po pagpa-December. Ang weather po kasi rito talaga sa Jakarta, pagpatapos po ng taon, maulan po. Lalo na po sa mga provincial areas po. Hindi kagaya dito, sa bagay, dito sa Pilipinas, dati dalawa, di ba? Rainy season and dry season. Ngayon, whole year na, hindi mo maasahan, may bagyo kuminsan katapos ng mga bagyo. Okay, update lang kami, bigyan mo kami dyan. Ano bang latest na balita dyan? Dahil patuloy ang rescue operation pa rin, naramdaman mo yung 5.6 na lindol dyan, Marlene? Naramdaman ko po siya, sir. Alauna po ng hapon po yan. A bit past 1 po. Actually, I was having my lunch. So, nakaramdam po ako ng konting pagyanig and akala ko nahihilo lang po ako until I noticed nagmumove pati po yung television namin. And then, narinig po ako mga nagsisigawan po sa labas. Nasa 10th floor po kasi ako at that time. So, naramdaman ko po siya. Although hindi po masyadong malakas. Ayan, patuloy itong rescue operation. Ang dami na nasawi. 271 na. Update mo nga kami. Baka may mga latest update pa dyan sa Indonesia ngayon. Bombo Marilyn. Okay pa. Actually, I was happy kasi kasama kayo, nakapag-update din po ako sa inyo noong nakaraang Martes. So, may mga nadagdag po tayong numbers po ng mga biktima po, simulan po natin, sir, sa bahay po. Nung kahapon, meron pong 2,270 na nasirang bahay. Ngayon po, nasa 56,320 damaged homes po siya. Last time, yung huling report ko po, there were four government offices or buildings po ang nasira. Ngayon, ang balita po ngayon, nasa 13 government buildings na po. And then, from one school na nasira, in the first report, meron na po siya ngayon 31 educational facilities po ang sira. And from one hospital, naging 3 hospital na po siya ngayon. Ganyan po, dumadami po ang report na mga damages po sa lugar po nila. And then from initial report po ng death toll na 160, as you said po, meron nga po tayo ngayon 272 people na nasawi. At from initial report na 326 injured, meron na po siya ngayon 2,043. Mostly are bone fractures. And then yesterday po, meron pong 151 missing people and now na-reduce na po yata sa 40 missing people. Baka meron pa ho madagdag din dyan sa missing person kasi lumalawak pa ho yung rescue operation pa ho nila, hindi pa ho tapos. So, expect natin tataas pa ho siya. But the good news po rito,
from 58,000 rescued people, ngayon po meron na pong 61,000 po na na-rescue po or na-evacuate na rin pong mga tao. Mhm. So, And then, yes, last Tuesday, nanawagan po ang governor po ng Tianjin na nangangailangan po sila ng mga medicines, medical staff, tents, beds, ilaw, kasi wala pong kuryente ng totally talaga blackout po sila, wala rin internet, so hirap na hirap po sa communication. Kaya nga, but the good thing, since yesterday morning po, 100% nakabalik na po ang kuryente sa kanila, kaya tuloy-tuloy na po yung update na po natin sa nangyayari po sa kanilang lugar. And another good news po, since yesterday morning, so nangyari po yung Lindol Monday, and then yesterday, Wednesday, nag-start na pong, nagkaroon sila ng panawagan ng mga pangangailangan. Simula pa lang ho ng gabi ng Tuesday, may mga dumating na pong tulong, may mga dumating na pong pagkain, tubig, gamot, mga tents, no? Treatment tents po, no? Maliban sa tent na pwedeng tuluyan po ng mga taong nawalan po ng bahay na hindi naman po sila na gaanong naapektuhan physically. Medical equipments were also delivered from government and from concerned Indonesian communities. Marami rin pong dumating na medical team, particularly orthopedics, dahil marami po ang problema is bone fractures, no? And may mga natamaan sa ulo na nabagsak na mga dingding. Meron na rin po mga dumating na surgeons to assist and treat the victims. Today po, ang pinaka-use no, na hospital no, na tatawag natin general hospital po dito sa ating sa English term po, ang tawag nila sa hospital is RSUD or Rumah Sakit Umum Darurat no, sa Sayang area po. But with the growing numbers of victims, meron silang na-accommodate sa loob, meron din sa labas. Isa po sa strategy po ng lugar nila doon, no, with the help of the government, is to also magtayo sila ng emergency field hospital kasi hindi sila kakasya sa building po. So, may mga malalaking treatment tents na pong nandoon, but they still need more, especially beds. Although in the news, nanonood po ako, may nakikita na rin po akong mga hospital beds even in the field hospitals po. And then, ang nakakatuwa po is napakabilis po ng response po ng mga tao, especially the government. I find the report no sa news na mabilis ang pag-organize po nila. Even though nasa field hospital po sila, nagkaroon po sila ng kanya-kanyang area kung saan po mag-accommodate ng particular medical condition. For example, for cardio, or for halimbawa kidney, or for kung may nangangailangan ng psychological attention. Marami po kasi mga under trauma po sa mga nangyari. Okay. Yes po. Okay. So, kompleto po siya. So, dumating din po ang presidente po na si Jokowi, kasama po ang mga militar to give support. And I saw President Jokowi na he visited the tents ng mga may physical injury po, and he gave them encouragement, nagbigay din po siya ng food, no? Yung kinikwento niyo pong bata kanina, na-meet din po niya yon, yung batang lalaki na nakasurvive. Yung una nilang dinalaw po yun, yung bata wala pa hong malay, nakahiga lang po. And then, until naibukas niya yung mata niya, then nagtalaktakan po yung mga tao na nakasurvive po yung bata. Okay. Ito po yung good news po na may mga kabataan po tayo na maliliit na nakasurvive. At hindi lang po yan, kahapon po ng umaga, meron pa hong nanganak na babae po, no, baby girl, na nagbigay ng hope sa lugar nila na despite all these losses, meron pong bagong buhay silang nakita, no? Napakalusog na bata po. Baby girl po, na ipanganak po kahapon. And then, one thing po na nakakatuwa rin po sa balita, although masakit, no, dahil mayroon po tayong trahedya, makikita po natin yung teamwork po ng mga tao doon. That
military po, nagkaroon po sila ng parang tatawag ng public kitchen, no? You can see mga assigned military personnel, nagluluto po sila para sa mga tao. Aha. So they feed the people 3 times a day. So para masigurado ang kanilang pagtuloy-tuloy na paggaling. So andun po yung provision ng place where they can stay temporarily. May food po sila, may gamot, no? May tubig po sila, at higit sa lahat may kuryente na rin po sila. Okay. Police, ang kanilang rescue operation strategy po nila ngayon is with the help of the police and military, para sa mga sobrang liblib na lugar na mahirap maabot, they use, the last report I heard, they are using 3 helicopters, and then magdadrop po sila doon ng military personnel, no, para halugugin po yung lugar para matingnan kung may kailangan pa pong mai-rescue yung tao. And they also have K9, no, to help para malaman kung saan pa mayroon pang natatabo ng tao, no. May K9 po sila doon na kasama. And then since meron pong landslide na nangyari, ito po kasi nakadagdag ng problema sa lugar po nila yung landslide. Lumambot masyado ang lupa. Ito po actually rin nag-cause ng mataas na number ng casualty is because lumambot ang lupa dahil sa mga nakaraang ulan, maraming natabunan po. Ngayon po, may dumating pong 14 heavy equipments to clear the road para maging normal na po yung flow ng traffic, makalabas-pasok na po mga tao. So, yan po yung nagiging progress po nila ngayon. And nagkaroon po ng message si President Jokowi when he went there. Ang binili niya po doon is kailangan mabilis na maayos ang kalsada. Meron din silang bridge na nasira, no? So, ang kanyang bilin is maayos kaagad ang infrastructure po ng lugar. Do it, open the path, no, in a very safest way kasi may dumadaan pa rin po mga tao. And then they're planning to put an emergency army hospital para kung may darating ulit na ganitong calamity, mas handa po sila. Okay. And andun din yung panawagan ng ng Pangulo ng Indonesia na patuloy sana may dumating pang mga treatment tents and beds and blankets. Kasi dumadami pa rin po yung mga victims po na di-discover. Especially, they need a lot of blankets kasi po masyadong malamig po yung lugar na yan. So, since they're on the infants, no, Maginaw po dyan probinsya po yan, it's a mountainous area. So, ang karamihan po, ang population dyan, marami po ang senior citizen at maraming bata po na medyo madali pong maapektuhan ng lamig. So, malayo ba, Bumarin? Gaano kalayo yung Jakarta dun sa may mismong area, no? Na Lindol, na area dyan? Based po sa kung sasakay po ng train from Jakarta, it will take 6 hours po. Ayun, malayo. Malayo po siya, opo. Or, as in, probinsya po siya, sir. So, ganyan then, siguro, dahil sa layo, medyo mahihirapan yung pag-transport ng mga pangangailangan, yung mga relief of goods na yan, Bombo Marilyn, sa dahil malayong masyado. May difficulty po, but nakikita ko po na they find ways na makarating po yung mga pagkain. Marami na pong dumating na pagkain sa kanila. May mga tinapay na pong dumating, bigas, mga basta mga kailangan po, may mga nagpadala na rin po ng mga noodles. Even the military, may dala po silang food. Marami po silang dalang food. Thousands of food ang dala po nila. Kaya sila na rin po yung nagluluto doon. Meron po silang yung separate tent para doon po magluluto. Malaking tent po yun to serve the people na malapit po doon sa ospital. Yung tinatawag nating General Hospital sa Sayang po. Ayun. Mabuti naman, at ready rin ang military, ang government na tumulong kaagad
Mga Opo, aftershock, opo, may sir. nararamdaman pa rin kayo? Mga aftershock dyan? May mga aftershocks pa rin po. In fact, yesterday yata, nagkaroon pa ho yata ng 3 point something intensity po sa bandang sa isang province din po, no? I Mhm. think naramdaman din siya, of course, dyan din sa Cianjur kung saan yung epicenter po ng lindol. Ayun. Oo. Nakakatakot din. Bagamat siguro, at least mga missing lang. Ano ang problema dyan kung paano nila hanapin? Opo. Dahil nakikita ko yung sa mga Yes. pinapadala mong video ay maraming gumuho na mga building. Baka Yes. may mga Yun po tao yun. pa dyan sa loob. Opo, ang nagpa-worsen po kasi ng situation is yung landslide po talaga. Napakaraming bumagsak talaga ng lupa. Yung lindol, na-shake po sila, bumagsak yung building, mga bahay, may mga cracks, no? Ang nagpalala po talaga yung bumagsak na lupa na natabunan pa ho pa sila. Kaya, yan po yung kanilang struggle ngayon. By the way po, sir, nakita ko na po rito yung aking na-research. Yung sinasabi ko pong earthquake, nangyari po siya ng 11:41 ng umaga kahapon. It's 3.9 magnitude po. Mhm. Malakas din po siya, Oo. no? Malakas din po siya. Mhm. So, dagdagan ko lang po yung parang promise po ng kanilang pangulo na besides doon sa mga plano nila, the government promise na i-rebuild nila yung mga bahay, but with the materials that can withstand earthquake po. Oo. At least, Isa po yan sa kanyang pangako, and then magbibigay rin po ng financial support po ang Pangulo sa mga nabiktimang kabahayanan po. okay. So, mga bata, no? At malayo pagkatapos, medyo yung panahon nyo ngayon, umuulan-ulan pa, mahirap talaga, ano? Yung kalagayan nila doon, bumabaril, ano? Imagine mo, Opo. nalindol ka, Opo. inuulan ka pa. Opo, tama po. Kaya, isama sana natin sila sa panalangin kasi ang hirap ang hirap mawalan ng bahay, lalo na yung mawalan ka ng mahal sa buhay. Yes. At struggle din yung meron kang mahal sa buhay na hindi mo alam kung nasaan, kung buhay pa o wala na siya. Ang sakit din po nito, so isama natin sila sa panalangin dahil hindi po madali ang kanilang pinagdadaanan. Sana ipanalangin natin na dagdagan pa sila ng lakas ng loob ng Panginoon na malampasan po nila ang trahedyang ito. Do you have friends? May mga kaibigan ka doon, mga naging close mo dyan, no? Nandyan ka sa Indonesia, sa lugar na yon? Wala po sila kung kilala sa lugar na yon, and isa po palang nais ko pong i-share sa inyo, wala pong Pilipinong naapektuhan po sa trahedyang ito. Sa Opo. dami, salamat at wala naman palang Pinoy na nadamay doon. Opo, wala naman po. Na-check ko na po ito. Ito po yung araw-araw na na-check ko po sa embassy po natin. Okay. Anyway, magandang balita yan, mga updates na yan, ano? Very updated yung mga reports mo, Bombo Maril. Maraming salamat po. Kaya from time to time, nakikipag-update kami. Yung 271, 272 na pala, no? So, nadagdag na. At yung mga dati na na-report mo ay mas dumadami na, no? So, Opo. siguro sa mga susunod na mga araw pa, makikipag-antabayan uli kami sa iyo, Bombo Marley. Wala po. Welcome po. I'll be very happy po na makapag-share po sa inyo ng information po dito po sa Indonesia po. Okay. Maraming salamat, Bombo Marley. Magandang gabi po sa iyo dyan. Magandang gabi din po at maraming salamat din po sa inyo. Ang ating international correspondent, Bombo